So dito sa speedometer na ito, hindi mo na kailangan magpakabit ka pa ng voltmeter mo. So andito na nakalagay dyan. So pwede mo ito siyang palitan sa settings niya na temperature ng motor mo. Kung gaano nakainit yung makina mo, so nakalagay dito. Pwede mo ito siyang palitan ng yung voltmeter niya. At saka nito yung orasan niya. Pwede mo ito siyang palitan ng air fuel ratio niya. So dalawa ang magpapalitan mo dito. Pagpilian mo yung dalawa. Ito yung top speed ko kanina, history to siya. Ito yung history niya. Nawala na yung voltmeter natin sa battery natin. Pinalitan natin ng degrees Celsius. So yung timpla ng makina natin 29 degrees Celsius. Tapos yung air fuel ratio natin 15.3. So yun na, ito yung kagandahan nito mga kabricks. Ay, balik sa low. Yan, bago na yung ilaw niya. High, balik sa low. Oh my God! High, Wow! low, high, low, Ginagawa mo! high, Hoy! Pogi nito. low, high, low, high, low, high, low. So yan. So mga kabricks, no, welcome po sa panibago natin na video. At sa video na ito is tatalakayin natin ang bago natin nabili na Sniper 150 na speedometer. So ang pangalan nito ay RZ Racing Speedometer ng Sniper 150. So hindi ito siya pwede sa version 2 na Sniper, para lang ito sa mga version 1 na Sniper 150. So nabili ko ito sa halagang 4,300 pesos sa Motorigal, Mandawi City, Cebu. So ayan yung shop niya, pakita ko sa screen. Ayan yung shop niya. Nung bumili ako nito mga kabricks, no, ako lang yung nakakabit nito kasi plug and play lang siya sa stock eh. Ang gagawin nyo lang, isang Allen wrench lang at saka isang Phillips screw. So kapag tinanggal na yung stock, wala ka nang baguhin dyan sa mga wiring, diretso ka na salpak dyan kapag natanggal na yung stock na speedometer niya. And then tingnan natin yung mga feature niya mga kabricks, no, kung pwede ba rin tapatan yung version 2 na Sniper. Kasi ang pagkakaalam ko sa version 2 na Sniper 150, ang daming feature sa speedometer niya. So tingnan natin kung pwede, kaya ba natin tapatan yung version 2 na Sniper. Medyo may kamahalan nga lang to sa price, 4,300 pesos. Yung iba nga, yung bagong yung unang labas nito na racing speedometer, umabot siya ng 7,000 pesos. So ngayon mas mura na siya ngayon. So paalala lang mga kabricks, no, advice sa Motorigal yung binilihan ko dito, dapat naka-stock ECU ka lang. Hindi pwede dito na naka-racing ECU ka. So kailangan naka-stock ECU ka lang, sabi nila. So yun lang ang sabi sa kanila. Hindi ko alam eh. So on natin mga kabricks, no, yung feature niya. Tingnan natin. So ayan. So ito mga kabricks, no, ito yung orasan niya, alas 10:51 ng gabi. So ito yung takbo niya, 99 pa lang yung natakbo nito. So ito yung 11.9, ito yung voltmeter ng battery ko. So karamihan sa mga naka-Sniper 150 dyan or ano-anong motor nila, nagpakabit ng voltmeter sa battery nila. So dito sa speedometer na ito, hindi mo na kailangan magpakabit ka pa ng voltmeter mo. So andito na nakalagay dyan. So pwede mo ito siyang palitan sa settings niya na temperature ng motor mo, kung gaano nakainit yung makina mo. So nakalagay dito, pwede mo siyang palitan ng yung voltmeter niya. At saka nito yung orasan niya, pwede mo siyang palitan ng air fuel ratio niya. So dalawa ang magpapalitan mo dito, pagpilian mo yung dalawa, temperature ng makina mo and then dito air fuel ratio niya. So mawawala yung dalawa. So sa akin ang gusto ko is voltmeter ng battery ko at saka orasan. Yun ang importante para sa akin. So tingnan natin yung feature niya. So ito yung gasolina niya, gas indicator, neutral. Ito yung speedometer niya. So press natin. So ayan, trip E, trip B. So ayan, travel, ganun din. Yan, average. Then, so ito mga kabricks, yung top speed ko 85 kph kanina yung pag-uwi ko. Sobrang luwag kasi yung kalsada eh. Hindi masyadong traffic.
And then ito yung top speed ko kanina, history to siya. Ito yung history niya. Naka 5th gear ako, tapos naka 7,500 RPM. So bukas pag uwi ko, na kapag sobrang luwag yung kalsada, halimbawa walang traffic, so makaabot ako ng 87 kph or 90 kph. So automatic mapapalitan to siya ng 90 kph. So dito, depende sa akin kung ilang gear yung ginagamit ko. Halimbawa, umabot ako ng 90 kph, tapos 4th gear lang yung ginagamit ko. So automatic mapapalitan to ng 90 kph. And then ito, nakalagay ito 4th gear. And then sa RPM naman, depende kung ilang RPM yung nagamit ko. Halimbawa, umabot ako sa 10,000 RPM. So depende. Umuwi ako bukas mga kapos na sobrang traffic, umabot na ako ng 50 kph or 60 kph, hindi to siya mapapalitan. Automatic hindi to siya mapapalitan. Magiging stable siya sa 85 kph. Parang ganoon na walang nangyari. Hindi to siya magalaw. Kasi hindi ka lumagpas sa 85 kph. So, halimbawa mga kabricks, no, kapag may kaibigan ka na medyo kaskasero siya, pwedeng manghiram ng motor sa'yo. Siyempre kaibigan mo yun papahiram mo yun kaagad. Tapos sabihin mo yung kaibigan mo na pwede dandahanan mo lang kasi sira na yung bearing ko. So wag ka nang lumagpas sa mga 60 kph kasi pasira na yung bearing ko. Siyempre sasagot naman yung kaibigan mo na sige pre, ingatan ko yung motor mo. Pag sa uli niya, sa susi niya, tinanong mo ilang top speed mo pre, ilan yung takbo mo, sasagot naman yung kaibigan mo, siyempre sinod ko yung sinabi mo kanina na 50 kph lang. So pag alis niya, tingnan mo dito, ayan, press lang natin, ayan, so 85 siya. So pag tingin mo dito, umabot siya ng 100 kph or 110 kph or 90 kph, so depende. So ibig sabihin nagsisinungaling siya sa'yo kasi yung top speed mo nilagpasan pa siya, may lumagpas pa sa top speed mo. So ito yung kaibigan mo na lumagpas siya sa 85 kph, umabot siya ng 100 kph, tapos naka 4th gear lang siya, and then naka 11,000 RPM siya. So dito mo malalaman na nagsisinungaling yung kaibigan mo. Hindi sa pwedeng mangdaya sa'yo na 40 kph lang yung takbo niya, 50 kph lang yung takbo niya. So dito mo malalaman. So napakagandang picture nito mga kabricks. Ang pagkakaalam ko parang wala ata to sa version 2 na sniper. So balik na tayo, tingnan natin yung mga settings niya mga kabricks, no? Long press lang natin. So ito yung orasan niya, hindi ko na to siya baguhin kasi nakaset na yung orasan ko, tama na yung orasan ko, ito yung oras niya. So diretso tayo sa number 2. So ito yung backlight niya. So long press natin, ayan. So number 5, so press natin, ayan, sobrang hina na yung backlight niya. Number 2, number 3, number 4, number 5. So siyempre dito tayo sa number 5, maliwanag. So tuloy tayo mga kabricks, dito tayo sa number 3. So ito yung number 3 mga kabricks, no? So yung nakaset ko, yung sinabi ko kanina, nakaset na yung panel ko sa voltmeter ng battery ko at saka orasan. So pwede natin baguhin na lagyan natin ang temperature ng makina natin at saka air fuel ratio. So long press natin. So yan, long press natin, yan, lagay natin dyan. So ayan, automatic napapalitan na yon. Andyan pa rin yung voltmeter niya, pero ito air fuel ratio, ito yung 15.3 air fuel ratio to siya. Balikan natin. So ayan, tingnan natin, nakaset na siya. Ayan, ito mga kabricks, no, nakaset na siya. Nawala na yung voltmeter natin sa battery natin, pinalitan natin ng degrees Celsius. So yung timpla ng makina natin 29 degrees Celsius, tapos yung air fuel ratio natin 15.3. so yun na, ito yung kagandahan nito mga kabricks. So sa akin ayaw ko itong ganito sa akin naman yung gusto ko yung orasan at saka voltmeter. So
continue tayo. Mamaya ibalik na natin yan mamaya. So tapos na tayo sa number 3 dyan. So dito tayo sa number 4. So ito yung number 4 mga kabricks, no. Ito yung letter S, speed limit, yung letter S, saka yung temperature nya. So long press lang natin. So ito yun, 8,000 RPM. So kapag umabot ka ng 8,000 RPM, automatic nagli-limit siya. Ito, iilaw to siya dito. Pero depende sa iyo yan, kung lagyan mo siya ng 10,000 RPM o 11,000 o 9,000 RPM, depende sa iyo yan. Pero sa akin hindi ko na siya binago eh. Ayan lang. So tuloy tayo. So ito siya, 90 kph. Ito, nagbibling yung S nya. Yung S, nagbibling yung S na kulay pula. So ibig sabihin kapag umabot ka sa 90 kph, automatic iilaw to siya. So ibig sabihin nun, overspeed ka na. So depende sa iyo yan. Pwede mo siyang lagyan ng 100 or 120. So sa akin hindi ko na siya binago eh. 90 kph lang yung pinakalakas ko, pinakamabilis ko. So nasa iyo yan kung ano yung setup mo. So ito yung bar nya. Hindi ko na to pinakailaman yung bar nya. So number 5. So dito para kang naka Kawasaki Ninja 400 or naka ZX-10R. And then tuloy tayo. Number 6. So ito yung oil nya mga kabricks, no? Ito yung oil indicator nya. Hindi siya makikita eh. So ito yung oil. Kapag umabot ka sa 2,500 yung takbo mo, automatic iilaw ya yung oil indicator nya na kulay pula. So depende sa iyo yan kung ano yung setup mo. Pwede mo siyang lagyan ng 3,000 or 1,000. Kapag umabot ka sa 1,000 na yung takbo mo, automatic iilaw siya dito. So ang nakalagay dito sa 2,500, automatic iilaw siya dito na kailangan mo na magpailit ng oil or mag-change oil ka na kapag umilaw na yung oil indicator niya. So sa akin naman, hindi ko siya pinaabot ng 2,500 yung takbo niya. Kawawa naman yung makina niya. So every 1,000 na yung takbo ko na nag-change oil. So kaya kailangan baguhin ko yun, ilagay ko sa 1,000. So mamaya na natin i-baguhin yan kapag katapos natin pag-review nito. Yan. Number 7, hindi ko na sana pinakailaman ano kaya nito. Number 8, unit. So alam naman natin yung unit nya, RC, Racing Speedometer. So hindi natin pakialaman yan. So dito tayo sa tips. Ano to? Tips. Tingnan natin. Adjust, done. So wala na tayong baguhin dyan. Dito tayo. So mga kabricks, no, ito yung ECU nya. Ito yung ECU nya. So itong press natin. Ito siya. So sa atin, naka-stock ECU lang ako. Nakalagay sa standard na ECU. Ito yung meaning niya, standard. So kapag naka-racing ECU ka, ilagay mo dito sa e-racer ECU. Ito yun. So sa akin, standard ECU lang ako. Stock ECU lang ako. Kaya ilagay ko sa standard na ECU. Yan. Tuloy na tayo. And then, udo nya. So, alam na natin yung udo nya. So, yan. Try natin paandarin yung engine mga kabricks. Tingnan natin yung iba pang mga feature nito sa speedometer nito. Yan. Yan. So, pwede mo ito siyang baguhin mga kabricks, no? Kung gusto nyo baguhin yung backlight na yan, pwede nyo itong pwede nyo baguhin yan na kulay, paiba-iba yung kulay. So, halimbawa, gusto mo ng kulay puti or kulay pula, pwede mo siyang baguhin. So, kailangan naka-on yung ilaw mo. Hindi siya pwede yung baguhin kapag hindi siya naka-on yung ilaw. So, kailangan naka-on talaga yung ilaw mo. So, sa akin yung sniper ko, may switch na siya sa ilaw niya. Kaya, on natin yung ilaw niya. Yan. So, yan, naka-on na yung ilaw natin. So, baguhin natin yan. Ang gagawin natin is high and low lang sa ilaw natin. Automatic magbabago na yung kulay na yan. So, try natin. High, balik sa low. Yan. Bago na yung ilaw niya. High, balik sa low. High, low. High, low. High, low. High, low. High, low. High, low.
So yan, yung kulay blue yun ang gusto ko. Kaya yun yung pinili ko. So depende sa iyo yan kung ano yung gusto mo na kulay sa backlight. Para sa cellphone na Nokia, yung dati na cellphone. Yan o. Tapos meron pa sa dito para sa naka Ninja 400 or Kawasaki ZX-10R. Yan o, ibirit natin yung throttle niya. So automatic iilaw sa dito. Para sa RPM na sumasabay siya sa RPM. Pero hindi naman sa RPM, ito lang talaga yung RPM niya. Yan o, ibirit natin. Yan. Yan. Ito yung kagandahan niya. Patayin natin yung engine. Tapos balik natin on. Ayan. So ito yung kagandahan niya mga kabraks, no? Na wala siguro sa version 2 na Sniper 150. So kahit nakapatay yung makina niya mga kabraks, no? So kapag binirit mo siya, ayan o, naka-neutral siya. Tapos nakapatay yung engine niya. So birit natin. Tara natin pigain yung throttle niya. Ayan o, iilaw pa rin siya. Ayan. Ayan. Ayan, naka full throttle ako. So, ayan, para siyang ZX-10R or Ninja 400. Ayan o. Ayan. Napakaganda. So ito lang muna yung ginagamit ko mga kabraks sa Sniper 150 natin, kasi bago naman itong Sniper natin na pagkabili. So yung Raider 150 card ko hindi ko siya ginagamit, nasa bahay ko lang kasi sobrang mahal ng gasolina ngayon eh. So kita sa gasolina kapag Raider yung gagamitin natin. So ito lang muna yung Sniper gagamitin natin kasi medyo matipid sa gas yung Sniper compare sa Raider. So syempre kapag bagong bili, ito yung gagamitin natin palagi. Tsaka masarap siyang gamitin. Then compare sa Raider, so ibang usapan na yan, comparison na yan. So dito ko muna tatapusin ang aking video mga kabraks, no? So maraming salamat po sa inyong panonood na umabot ka sa dulo ng video na ito. So right si po sa ating lahat. See you on next vlog mga kabraks. Adios, bye bye, peace out.